Yung sa mga magpupunta dito sa Canada, mag-ingat kayo guys sa mga makikilala nyo or sa makakahalubilo nyo. This is the same words na sinabi sa amin nung isang friend namin dito, no, na i-share ko rin sa inyo, at yun din yung sasabihin ko sa inyo now that we are 3 years here in Canada. Hello guys, Nardino TV here, and we are back with another video. So natatandaan nyo pa ba guys yung first encounter nyo or yung dun sa mga nag-immigrate dito sa Canada guys? Natatandaan nyo pa ba yung first encounter nyo sa isang Filipino or yung unang Filipino na nakahalubilo nyo dito or nakatransact nyo dito sa Canada? Kumusta naman ang inyong experience guys? Is it a positive or a negative, or nakakadala ba siya, or nag-enjoy ba kayo? Kasi kami din meron guys, no. So nung mga first months namin dito, of course, Filipino ang talagang nakahalubilo namin dito. At mamaya guys, meron ako sa inyo ikikwento, no, na isang bad experience namin sa isang Filipino na nakilala namin dito sa Canada, no. Pero for now, meron ako nakita na isang post na kinda the same thing, no. Ang kanilang experience sa mga Pilipino na nai-encounter nila dito sa Canada, and that is really sad. So, panoorin natin guys, no. Totoo ba na toxic yung mga Filipino employer dito sa Toronto? Apat kasi sa mga kaibigan ko, lahat sila nagtatrabaho sa mga Filipino restaurant. And syempre, yung employer nila is Filipino. Tatlo doon is international student and yung isa is temporary foreign worker. And every time na nagkukwentuhan kami about sa work, lahat sila, iisa lang ang sinasabi, na toxic yung mga employers nila. Yung isa, kwento niya, toxic daw kasama yung may-ari sa trabaho kasi konting pagkakamali lang kung pagalitan sila at sigawan sila, parang bayad yung kaluluwa at pagkatao nila. Yung isa naman, nakakadrain daw kasi kahit hindi na parte ng trabaho niya, iuutos pa sa kanya. So, ang daming mga Nakakalungkot no guys, no, na nasabi niya student at temporary foreign workers, no. And kung employer 'yon, malamang PR na or citizen na dito sa Canada. Nakakalungkot lang na dapat yung mga ganong meron ng mga PR or citizen na dito sa Canada, for me, ang expectation ko sila dapat yung parang tutulong, 'di ba, sa mga kapwa natin na nangangarap din dito sa Canada na mga temporary pa lang dito. Pero based sa kwento niya, no, nakakadala tuloy, no. Imbis na aasahan mo is kababayan mo, yun pa pala yung magbibigay sa'yo ng bad experience. necessary na utos na hindi naman parte ng trabaho niya at hindi naman parte ng binabayaran sa kanya. And then yung isa naman, kwento niya, kahit hindi siya nakaschedule, kahit off day niya, pinapapasok siya. And ang matindi nun, hindi siya binabayaran. So, parang charity worker siya. Pero sa kabila ng mga ganitong kwento, June this year, tinanggap ko yung trabaho sa isang food stall sa may Scarborough. Then nung nalaman ng mga kaibigan kong to na tumanggap ako ng trabaho sa isang Filipino employer, syempre, as expected, iisa lang ang sinabi nila. Bakit ka nagtrabaho sa Filipino employer? Bakit nga ba? Bakit ka nga ba pumasok pa sa isang Pinoy employer knowing na sinabi na nga ng mga friend mo, sinabi na ng mga nakakasama mo na naka-experience din, no, ng hindi maganda sa Pinoy employer, pumasok ka pa rin, no? Kumbaga, patigas sa ulo mo. Hindi, joke lang, peace tayo. Siyempre, isa lang sinagot ko sa kanila. Hindi naman siguro lahat ng Filipino employer toxic at hindi naman siguro lahat makakaranas kung ano yung experience sa pinagdaanan nyo sa mga employers nyo. Oh, 'di ba? Makikita mo talaga ang culture at value talaga natin ng mga Pinoy, no. Give them a second chance. Laging ganyan, 'di ba? So pag merong nagkamali or merong kang nakitang isang hindi magandang bagay na nangyari sa kapwa natin, no, hindi tayo agad nagja-judge, no. Baka laging may what if tayo, no. Baka naman kasi nagkataon lang 'yon, 'di ba? At hindi naman porke nangyari sa iyo, mangyayari na rin sa akin. Parang gano'n, 'di ba? Ganon tayong mga Pilipino. Yan ang isa sa mga tingin ko, no, isa sa mga culture and value natin bilang isang Pinoy. Taon lang naman siguro yun. Pero lahat sila pare-pareho na experience. Nagkataon. Pero yeah, pinagtanggol ko yung employer ko that time and pinanindigan ko na tama ang decision ko sa pagtanggap ng trabahong to.
Pero lumipas sa mga araw, linggo, buwan, Ayan na. unti-unti kong nararanasan lahat ng kwento ng mga kaibigan ko. Naranasan kong gawin lahat ng mga bagay na hindi na naman parte ng trabaho ko. Nagawa kong akuin lahat ng responsibilidad na para bang ako yung may-ari ng business na yun. At naranasan ko din na hindi mabayaran ng tama. Ang dami kong ginagawa, ang dami kong tinatrabaho na hindi naman ako binabayaran. I-inventory ako, nag-grocery ako, nagbubuhat ako, nagdi-dishwashing ako, nagka-cashier ako, serve ako ng customer. At yun ginagawa ko. And lahat Wow, no? So, ako, saludo ko sa kanya, no? Ang dami niyang ginagawa sa work niya na hindi naman parte nung kung ano yung napagkasunduan, no? And ako, guys, aaminin ko nung nagsisimula din ako na mag-work, ginawa ko rin yan, no? Siguro, for some nga, ang thinking nila is nagpapasikat, no? Way back nung ako ay fresh grad, no? Kasi syempre tayo, hindi pa natin alam kung ano talaga yung forte na gusto natin or kung ano yung trabaho na gusto natin. At gusto na rin natin magkaroon din ng pangalan sa kumpanya or ma-recognize ba tayo, di ba? So, kahit hindi natin trabaho or beyond doon sa napagkasunduan, ginagawa natin. And sa akin naman, doon sa side ko, no, I think this is okay kung ang purpose mo is for learning. Gumagawa ka ng mga bagay outside of the box or outside doon sa napagkasunduan na trabaho kasi gusto mong matutunan din yung mga ibang mga trabaho na possible din na magiging edge mo rin sa company, no? And that is totally fine. Ang hindi okay kasi dito is hindi nakikita siguro nung employer niya yung value niya, 'di ba? yung tiniis ko kasi nasa isip ko na parte yun ng trabaho. Nasa isip ko na walang madaling trabaho dito sa Toronto kaya kailangan kong tiisin. Pero dumating ako sa point na na-realize ko na parang hindi na tama, hindi na worth it. Para sa $17.20, sobra-sobra yung stress ko, not only physically but mentally and emotionally. Yan talaga, guys. Ako kahit na anong trabaho or kahit na sa anong parte ng buhay natin, pag sinabi ng stress, no, hindi na worth it. Kumbaga kung ang nakasaalang-alang yung health or yung pagiging o yung comfort mo sa buhay, I think hindi na siya worth it, no? Kasi ang sarap sa feeling, guys, na pagpapasok ka ng trabaho, hindi mo parang hinihila na lang yung sarili mo para mag-exist ka dun sa trabaho na yun, no? Ang sarap nung feeling na alam mong nava-value ka sa isang company, no? At na-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo sa kumpanya. Sinasabi sa'yo ng boss mo na, good job, ganyan-ganyan. And of course, yung monetary value din. Ako kasi, guys, sa Philippines, wala akong naging employer na local. And mostly, ang mga naging boss ko din is hindi Filipino. And talagang, sila pa yung nahihiya, guys, kapag magtatanong sila kung pwede akong mag-overtime, no? Kasi nga, para sa kanila, napaka-importante yung oras natin sa ating pamilya or sa pangsarili. Ilang beses akong nagtatrabaho at pumapasok na meron akong sakit kasi hindi naman ako pwedeng mag-off. Hindi ako pinapayagang mag-off. Naiintindihan ko naman at alam ko na walang madaling trabaho, especially dito sa Toronto, especially dito sa Canada. Pero para sa akin, hindi lahat ng trabaho worth it. Especially kung yung employer mo tinitake advantage ka, not worth it. So yung sagot sa tanong na kung totoo bang toxic yung mga Filipino employers dito sa Toronto, baka naman may ibang Filipino business owners dito sa Toronto na hindi. Malay natin. Shoutout pala doon sa nag-post, no, si Rika Shares. So going back doon sa topic, no, ang daming red flag doon. Kung kayo nakaka-encounter kayo ng the same, ay hindi siya worth it, guys. Absolutely hindi siya worth it. And yung rate niya na minimum, hindi na lang sa pera, guys, no. Yung stress and yung kung paano ka itrato, guys, yun yung napaka-importante. Kailangan hindi si employer, hindi kung sino man ang magse-set ng values mo or ng value mo bilang isang tao. Dapat ikaw. Alam niyo, guys, nakakalungkot pag mayroong mga ganitong post, no? Kasi, syempre, alam ko yung feeling ng temporary dito sa Canada. Yung hindi ka pa permanent or hindi ka pa citizen. No? So, parang napakalaki ng utang na loob mo doon sa pinagtatrabahuhan mo, which is kung titingnan naman natin, hindi, kasi lahat ng binabayad nila sa'yo, pinagtatrabahuhan mo naman yun, and sometimes nga sobra-sobra pa, like yung na-share nga niya, di ba, na
wala na doon sa pinag-usapan kung ano yung trabaho o yung extra pa niyang tinatrabaho pero hindi siya nagrereklamo. No? Sa mga nakakaranas ng the same, hindi worth it na magtiis sa mga ganyan. Tsaka kasi kapag nagtiis ka sa ganyan, baka lumalampas na sa'yo yung mga ibang opportunity na sana pala nakuha mo na kung hindi ka nagstay sa mga ganyang employer. No? And sana naman din doon sa mga Filipino employer, no, na nandito sa Canada, sana guys, maging compassionate naman tayo. Hindi dahil Filipino or hindi dahil Pinoy yung nagtatrabaho sa inyo. Is that because tao yun, guys, no? Kailangan nating itrato rin ng tao. Sana dumami yung mga employer na talagang binibigyan ng value yung kanilang mga employee. Kasi guys, ako naniniwala ako, hindi tayo ganong mga Pinoy. Magaling tayong makisama, we are compassionate, no? We value the quality of work ng mga tao na nakakasalamuha natin. Kwento ko pala sa inyo, no? So, meron kami ditong na-encounter na related sa pagkuha ng bahay, no? Hindi ko na lang sasabihin kung sa bangko or whatever, no? And nung time na yun, meron kaming balak sana na mag-try na kumuha na ng bahay, no? And meron ding isang Pinoy na nag-warning sa amin na sabi na mag-ingat kayo kasi may mga tao nakakausap talaga sa inyo dito na yes, makakakuha ka ng bahay pero talagang ang words nga niya is itutulak ka talaga sa bangin para lang talagang maklose yung deal, no? And tinuruan kami guys ng mga, I can imagine, no, yung mga bagay na meron pang illegal. Pero kasi kami, we stick to our values, no? Sino ba naman ang ayaw na magkabahay? Kami rin guys, gustong-gusto namin magkabahay. Pero sa aming mag-asawa, kailangan namin simulan ng tama, no? So, ayaw namin simulan ng ganun, na manloloko ka ng tao or whatever. Yun lang, nakakadala, no? Na they are citizen dito sa Canada and tuturuan ka ng mga hindi magagandang bagay na in the end, pwede mo pang ikapahamak. So, yung sa mga magpupunta dito sa Canada, mag-ingat kayo guys sa mga makikilala nyo or sa makakahalubilo nyo. This is the same words na sinabi sa amin nung isang friend namin dito, no, na i-share ko rin sa inyo at yun din yung sasabihin ko sa inyo now that we are 3 years here in Canada. Sasabihin ko rin sa inyo guys, mag-ingat kayo doon sa mga makakahalubilo nyo, whether Pilipino yan o hindi. Mag-ingat kayo, lalo na kung meron ng involved na pera. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!